Bilang pakikiisa po sa mga nasalanta na matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, isang payak at walang red carpet na pagbubukas po ng 20th Congress ang isinagawa ngayong araw dyan po sa Senado. Kasabay nito ang pagbabalik ng ilang veteranong mababatas at ang paghalal sa bagong liderato ng mataas na kapulungan. Narito balita ni Troy Gomez live mula dyan sa Senado. Troy, good morning. Jay, magandang umaga sa iyo. No? Tama ka dyan, isang payak o mas simple na pagbubukas ng Kongreso ang sasalubong ngayon sa mga senador kasabay ng pagbubukas ng unang araw ng sesyon sa Senado. Ito ay bilang pagpapakita ng pakikiisa at respeto sa mga kababayang nasalanta ng matinding pagbaha dulot ng sama ng panahon. So walang red carpet na ihahanda ngayong taon. Ngayong umaga nakatakda ang ceremonial opening ng sesyon. Ibig sabihin, wala munang tatalakayang panukalang batas o kontrobersyal na usapin gaya ng impeachment. Eksakto alas 10 ng umaga, inaasahang papalo ang gavel o malyete. Ito ay bilang hudyat na formal na pagbubukas ng sesyon. Isa itong panibagong yugto para sa mga bagong halal na mga nagbabalik at mga nare-elect na senador. Kabilang sa mga nagbabalik matapos ang ilang taon na pribadong buhay ay sina Senador Ping Lacson, Tito Soto, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, bagong mukha naman sa Senado sina Senador Erwin Tulfo, Camille Villar, Rodante Marcoleta. Habang ang mga nare-elect ay sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos, Pia Cayetano at Tito Lapid. Ayon naman kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog, inaasahan na sa sesyon ay isasagawa ang botohan para sa mga pangunahing liderato, partikular na sa Senate President at Majority Leader. Inaabangan naman kung mananatili ba sa pwesto si Senate President Francis Chis Escudero. Sa mga susunod na araw, inaasahan bubuuhin na ang mga komite, pagtatalaga ng mga chairpersons, vice chairpersons at mga kasapi nito. Jade, sa ngayon ay patuloy po na malakas ang hangin sa labas ng Senado kasabay ng mga pabugso-bugso na pag-ulan. Bukod sa tinanggal na ang red carpet dito sa mismong entrance papuntang sesyon, ay inaasahan din na magiging mas simple o payak din ang magiging damit ng mga dadalo sa sesyon. Balik sa inyo dyan sa studio mga kapartner. Partner Troy, si Admar to, maliban dito kay Senador Bato kasi naging vocal siya na hindi siya dadalo sa State of the Nation Address. Meron pa ba, especially doon sa mga strong na kaalyado ng mga Duterte na mga senador? Magandang tanong yan, kapartner Admar. Si Senador Bato, sa ngayon siya lang talaga ang bukal na nagsasalita regarding sa issue na yan. Pero kung sa matatandaan po natin, magbabalik tanaw po tayo sa mga sa nakaraang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa din sa mga hindi rin dumalo ay si Senador Bongo. Bagamat walang sinabi, partikular na sinabi si Senador Bongo sa issue na yan, ay malamang ay ganun din ang mangyayari. Yes, Partner Troy, ngayon para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan na ngayon ng unang araw nga ng pagbubukas ng 20th Congress, ano ba yung madalas na inaasahan natin sa mga senador? Ano bang mga gagawin o ang mga ganap ngayong umagang ito bago yung State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa Senado? Jade, ngayong umaga dito sa Senado, gaya ng nasabi ko kanina, magkakaroon tayo ng isang ceremonial na opening ng sesyon. Ibig sabihin, wala pong mangyayari dito na talakayan ng mga batas, kundi ang tanging pag-uusapan lamang ay ang tanging gagawin lamang ay magkakaroon ng pagbubukas at mamaya ay inaasahan din na magkakaroon ng eleksyon para sa liderato. Kabilang po sa inaasahan na magkakaroon ng botohan ay para sa posisyon ng Senate President at saka sa Majority Floor Leader. Ayan. Maraming salamat, Troy Gomez, yung update mula dyan sa Senado.